Hello, good afternoon. Ang gandang hapon sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Praise the Lord. Kumusta po kayo dyan? Amen. Praise God. I hope na tayo ay nasa mabuting kalagayan in spite of our weather, of our situation, mga minamahal. Amen. Alam natin na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Right? Praise the Lord. At totoong napakasarap na mabuhay sa biyaya ng Panginoon dahil tayo ay hahawakan niya. Right, mga kapatid? Praise the Lord. So, ang aking pagbati at pananalangin ng mataimtim sa ating mga kapatid dito sa Highwoods. Tayo ay nasa safe na kalagayan, mga kapatid. In spite of this COVID, of this typhoon. Maging po ang ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Hallelujah. Lalo pa ang aking mga magulang sa Bicol. We have prayed and we have claimed that the power of God be upon them. And we are very much hopeful, mga minamahal, dahil nasa grace tayo ng Panginoon. You know, ito yung sinasabi natin, pag nasa grasya ka ng Panginoon, you have nothing to worry about, right? Pag nasa grasya ka ng Panginoon, all is well. Alright, praise the Lord. So, bago tayo magpatuloy, as you could see on the title description that we have put there, ang ating topic today is Blessed Hope. Amen? Blessed Hope. It's still connected sa ating grace na tinatalakay today and in the past days. Alright? We have blessed hope in our Lord Jesus Christ. Amen? Let's pray bago tayo magpatuloy. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa hapong ito na muli kami, Ama, in spite of situations, O Lord God. Hallelujah. You are giving us the urge, the prompting to go on and go Bible study online, Panginoon. Dahil namin, Ama, will mo, Lord God, Ama, na maraming tao ang magkaroon ng pag-asa, magkaroon, Ama, ng biyaya, O Lord God, Ama, by the preaching, by the teaching of your words, Panginoon, by your word, O God, the truly powerful, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Bless us all today. Bless mo rin po, Ama, ang mga kapatid ko dito sa Highwoods, maging kapatiran sa iba't ibang dako ng Pilipinas, O Lord God, Ama, na naabot po, Ama, ng aming broadcast, Panginoon, Lord, bless them also, Ama. Hallelujah. As inevitably, Lord God, Ama, they're also being able to reach by this broadcast, Panginoon. Purihin ko, O Diyos, kayo na pa ang bahala, Ama, Lord God, Ama, maluwalhat ay iyong pangalan, Panginoon. Madakila ang iyong words, O Lord God, hallelujah, at give illumination, strength and hope, O Lord God, sa bawat po Ama nakakapakinig at naabot po Ama ng aming Bible study interaction, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, amin pong hinihiling po patuloy po, Ama, at kiniklim po, Ama, ang patuloy po, Ama, na pag-iingat mo, Ama, sa aming lahat, Panginoon, Ama, sa kasalukuyang situation namin sa mundo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. We claim your anointing, we claim your direction, your rhema, Lord God, hallelujah, this afternoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Alam niyo, mga kapatid, napakabuti ng Diyos kasi in spite of this gloomy weather, you know, there's no reason for us not to rejoice. Alright? We still have to rejoice. Amen? In the Lord. In the Lord, okay? Ang ating joy ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Amen? Sa mga nakatune in, good afternoon sa inyong lahat, mga minaman, mga kapatid. Hallelujah. Let me go on, alright? Sa ating pagtatalakay ngayong hapon. Hallelujah. So, we have discussed yesterday, in the past days, the effects of God's grace. Amen? The beautiful effects of God's grace. Praise the Lord. At ang guidance ng God's grace sa atin. Today, I'm going to discuss with you that because of God's grace, we have a blessed hope. Amen? Dahil sa grasya ng Panginoon, meron tayong pinagpalang pag-asa. Diba? Sa kahapon sabi natin, God's grace will make you gracious. Okay? So, punong-puno ka ng grasya ng Panginoon dahil sa grasya niya. Amen? Alam natin, iba ang nakagawa ng grasya ng Panginoon. We're talking about the threefold thing. Alam niyo po, mga minamahal, ang grasya ng Panginoon, hindi lang ito na-apekto ng ating soul. It affects our body as well. Do you believe that? Yes, kasi ang ating body, nagiging temple na ng Panginoon eh. Once magkaroon ka ng grasya ng Panginoon, you're going to have the perspective, the proper wisdom, the wisdom, divine wisdom. Should I say proper wisdom? Yes, kasi may worldly wisdom, ano. Karoon kang divine wisdom, na di ba pag nagkaroon ka ng grasya ng Panginoon, ng Holy Spirit, ayaw mo na magmura, ayaw mo na magalit ng ganun-ganun na lamang. Bakit? It affects your body. May mga tao na wala namang karamdaman pero dahil sa stress, nagkakasakit-sakit. So, pag mayroong grasya ng Panginoon, nawala ka ng stress. Nawala ka ng mga negativism. Diba? Yung mga negative thoughts, nare-repel mo yan. Dahil sa power ng grasya ng Panginoon, mga kapatid. Amen? You see? Body. Emotion natin ay nagiging maayos. Nagkakaroon tayo ng healthy emotions. You see? Kasi po bakit po? Dahil ang grasya ng Panginoon, it brings you blessed hope.
Pastor, di pa man nakita yung hope, di ba? Ang hope, di ba, di pa man nakita? Yes. Pero alam niyo po ba, yun na nga yung kagandahan mga kapatid eh. Di mo pa nakita ang future glory, ang hope, pero yung effect niya, nasa iyo na kaagad. Kasi yung hope, it gives you inner disposition. Yung hope, it gives you beautiful disposition on how to position your life. Position your life to prepare for the future glory na inihanda ng Panginoon para sa atin. Okay? So you see mga kapatid, napakaganda ng grasya ng Panginoon sa buhay natin. And of course, before I go on, I'll read for you particular verses. Ano po? Kung inyo pong natunghayan kahapon, ang gaganda ng mga verse na binanggit ng Apostle Paul. Ako po alam niyo mga minamahal mga kapatid, even you, being a conduit, being a sharer of God's words, iba po yung naging effect sa buhay ko, sa totoo lang, iba mga minamahal. Lalo ka nagiging mas, ito po din naman to sa whatever na bagay na ano, pero alam to ng mga taong nagbababad sa Panginoon. Hindi pa the more you share the word of God, the more you talk to God, the more ka naging closer kay God eh. The more mong ayaw mo siyang pakawalan, tama? Di ba mga kapatid? Kasi hinahanap-hanap na siya ng kaluluwa mo eh. Alam mo yung ganun, one ka na kay Lord eh. Kaya alam niyo ang sekreto para lalo kang hindi man lupaypay, maging matibay, lalo kang maging close kay God. Lagi mo siyang kausap at ibahagi mo sa iba. The more mo siya binabahagi sa iba, in many ways, mga kapatid, hindi man kinakailangan ganito lang na avenue eh. In many ways, you can share the word of God. Amen? In many ways, kahit sa yung mga kaibigan, kakilala, or sa yung Facebook feed, sa news feed mo kapatid, pwede ka mag-share ng word of God na kung saan sa puso mo, nandun yung kagalakan, di po ba? So, blessed hope, mga kapatid, okay? So, let's read first the word of God before I go on. Titus 2:11-14. Titus 2, chapter 2, verses 11-14. Verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Verse 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. 14. Who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Wow! Praise the Lord, mga kapatid. Ano po? Ang ganda po ng part na ito, mga kapatid, ng scriptures. Ito isa sa mga gustong-gustong part ng mga epistles na Apostle Paul, mga kapatid, itong blessed hope. Amen? Itong sabi ng Panginoon na looking for that blessed hope. Tayo pong ang mga tao pong tinawag ng Panginoon, tumanggap ng grasya ng covenant ng kaligtasan, mga kapatid. Particularly, I'm referring to born-again experience. Pagiging apostolic believer, mga minamahal, having the revelation of one God, Jesus Christ, and getting baptized into His name, yun po yung covenant, mayroon na tayong blessed hope. At tayo po ay maghihintay na lamang ng kanyang pagbabalik. Okay? At habang tayo naghihintay, we are not left unguided. You see, mga kapatid, alam niyo po ito ang gusto ko sa Panginoon eh. Hindi kanya pinaghihintay na wala kang gagawin. While you are waiting for Him, for blessed hope, you are being guided properly. Hindi tayo forsaken. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, totoo yung sabi ng Panginoon na I will never leave thee nor forsake thee. Ibig sabihin ng Panginoon, mga kapatid, na sa gitna ng mga pagsubok na sa buhay natin, you are not walking in darkness. You are walking with light in your mind, with light in your past. Diba? Naalala ko tuloy yung, ano ba yung light sa past natin? Diba? Ano bang light sa past natin? Walang iba kundi ang Word of God. Anong sabi doon? Sa Psalms 119 verse 11, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tingnan nga natin, Psalms 119, para specific ang ating verse, mga kapatid. Psalms 119, para tayo po ay lalong magkaroon tayo ng guidance, ng impactful life in this world, in this present world, at sa paparating na mundo na inihanda ng Panginoon para sa atin. Amen? Psalms 119, verse 111. Hindi 11, verse 1. Yan, praise the Lord. Yan, Psalms 119, verse 1.
Ayan. Okay. So, iba pala yun. Hindi 1:11. Verse 11 nga yata. Tama pa na. Hindi 1:11. Verse 11. Ayan. Mali. Psalms 119 verse 11. Yan. Para po mga kapatid, inyo po mapagbulay-bulayan at huwag tayong malihis na tayo ay may liwanag tayo. Ano po? We are not left di yung light unto my feet. Ano to eh? Thy word have I hid in my heart that I might sin against thee. Lamp unto my... Yan. Yon mga kapatid. Ano po? So, yung isa, thy word have I hid in my heart that I might sin against thee. Ito naman po isa, yung sinasabi ko kanina na thy word is a light unto my feet. Lamp unto my feet and light. Ayan. Okay, let's read. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon ng walang liwanag. Meron tayong lamp. Meron tayong lampara sa ating paa at light unto our path. Sa ating daanan may liwanag. So meaning, anumang situation sa ating mundo mga kapatid, anumang sitwasyon sa buhay natin, once nasa iyo ang grasya ng Panginoon, you are never left, you are never forsaken. Okay? Alam niyo po, grabe kasarap makipagrelasyon sa Panginoon. Grabe kaganda, napakaganda na nasa iyo ang grasya ng Panginoon. You are never left. You are never left, you are never forsaken. Okay? So let's go on sa ating tinatalakay mga kapatid. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang Panginoon Diyos, ang kanyang grasya, ito ay nag-appear sa lahat ng tao. Kasi di ba mga kapatid, hindi nais ni God na ilan lang ang maligtas. Gusto ni God, lahat ng tao maligtas. Diba? For God so loved the world. Gusto ni God yun talaga ang gustong-gusto ng puso niya. He never wanted any should perish. He wants that all should come to repentance. Yun po talaga ang gusto ng Panginoon mga kapatid. Kaya lang, sabi nga natin, many are called, but few are chosen. Kasi nga, few only have responded to the call. So kung ito po ang ating encouragement sa ating lahat ng mga mananampalataya, sa aking mga kapatid sa Highwoods, huwag na po tayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Tama po ang ating ginagawang pagsamba sa Diyos. Amen? Huwag na tayong magtaka. Pastor, paano mga problema, mga pagsubok? Given na po yan. Kahit wala ka sa Panginoon, nasa Panginoon kayo, may problema talaga. Amen? Totoo yun. Whether you have responded to the call or not, may problema talaga. Di ba? Halimbawa, di ba? Pag dumarating ang bagyo, di lang naman yung mga unbeliever ang binabagyo eh. Pati mga believers dumadating po sa bagyo, di po ba? Pero anong difference? Ang difference, we are never left. We are never forsaken by God. Kasi we have the access to the throne. Ano yung throne? Yan. What is the throne of God? The throne of God is the throne of grace and mercy. Amen? Amen mga kapatid? Mayroon tayong access sa throne. Throne of grace and mercy. Yun ang diferensya pag ikaw ay isang mananampalataya, recipiente ng grasya ng Panginoon. Yan ang diferensya. Whereas yung mga tao na hindi tumutugon sa Panginoon, hindi tumatawag sa call, wala silang access. Bakit? They don't know how and what. And they have no legal and divine standing. Paano yung pastor? Paano masabing legal standing or divine standing? Kasi di po ba, nagawa ang Diyos ng covenant, ng testament. Kinakailangan tanggapin mo yung mga terms and conditions ng testament na yon. Kasi pag sinabing testament or covenant, para siyang kontrata na kinakailangan ang both parties must agree. First party is God. Second party is us. God gave His blood at the cross as the grace appeared to all men. Ang second party tayo, we need to have faith. We need to come to Him. Hindi pa rin lumayo sa Panginoon. Dapat lumapit sa Panginoon. Draw near to God. We need to draw near to God, mga kapatid. Amen? And receive His grace. Ang kailangan na lang natin is tanggapin ang gift, ang grasya ng kaligtasan. At huwag na po tayong umalis doon. And of course, pag sinabing grace, hindi po itong grace lang na wala lang. Ito ay mayroong terms and conditions. Mayroon itong tinatawag na stipulations. I'm sorry po, I'm mentioning words na, mga legal words na nakapaloob sa kontrata. Stipulations, yung mga excuse me, kaukulang mga bagay na kinakailangan gawin ng both parties. Ano po? Stipulations. Sa part ni God, He did His part. Sa part natin, yung words niya.
Ang naka-stipulate po, ang mga nakalagay sa testament, sa contract, ay ang word of God. That we need to do. Tanong, are we willing to abide and follow the words of God? Because if that is the case, mga minamahal, magte-take effect sa atin ang lahat ng mga pangarap, mga plano, mga biyaya ng Panginoon na itinalaga niya sa atin sa kanyang pagbabalik. Blessed hope. So, kasama po doon sa stipulation, sa testament, sa contract sa Panginoon na pinagkaloob niya sa atin, we have the access. We can come boldly to the throne of grace. So whatever your situation, malaya kang makalapit sa Panginoon dahil sa kanyang grasya na nasa buhay mo. Amen? Ganda, no? Dahil sa pangalan ng Panginoon na nasa buhay mo, dahil sa bautismado sa kanyang pangalan, sa tubig at sa Espiritu Santo, dahil sa ikaw ay nagpatuloy ka kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, ang pinapanghawakan mo yung pag-asa na binigay ng Panginoon. Because alam niyo mga minamahal, pag ang Diyos magbigay ng pag-asa, asahan mo talaga. Amen. Asahan mo talaga. Dahil ang Diyos, He will not give you a hope na walang visa, walang biyaya. No. Lagi ang hope ni God, laging punong-puno ng pag-asa. So, I invite everyone, I encourage everyone, stay in the grace, stay in the throne, stay in coming to the throne of God. Come to the throne of grace and mercy. Come boldly. Don't worry about your failures. Don't worry about your shortcomings. Hallelujah. Mga kapatid, always trust in the words of God. His word is a lamp unto our feet and a light unto our path. God is giving us this direction na huwag tayo manlupaypay, huwag tayo manghina, lumapit tayo sa Panginoon. There's always hope, blessed hope, okay? Hallelujah! Now, what are we going to do? Unang-una, huwag manghina sa pananampalataya, mga kapatid. Amen? Lalong magtiwala sa Panginoon. Dahil the more you trust God, the more He is so pleased, mga kapatid. Alam niyo po, kaya ako, sa totoo lang, ako nalulungkot na ang puso ko pag nakita ko mga taong malamig sa Panginoon. Bakit? Hindi nila mamipilisigad sa ganun. Pag malamig ka sa Panginoon, malamig na ang weather, malamig pa ang puso mo, ay wag gayon. Amen. Di ba, wag gayon mga kapatid, amen? Labanan po natin yon. Maging maalab tayo sa Panginoon kasi lugi ang taong palamig-lamig. Okay lang kung tag-init. Palamig ka nang, di ba? Alam ko, lugi ka kasi bakit po? Wala sa kontrata, wala yon sa testament ng Panginoon na maging malamig tayo. Anong sabi ng Biblia? We need to be on fire. We need to be passionate, be fervent. Anong sabi pa ni Paul sa Romans chapter 12? Fervent in spirit, serving the Lord. Fervent in spirit, dapat maapoy ang ating spirito sa pagsaserve sa Panginoon. Amen? Ganun po nasa Biblia, mga kapatid. So, dapat yun ang ating panangnan. Kaya nga, para tayo hindi mawala, magbasa talaga ng Bible. Diba? Every morning, pagising mo, after you pray, hallelujah, basa ka na ng Word of God. Huwag kang papayag na magtiwala sa sarili mong kakayanan. Because we are, mga kapatid, tandaan natin na, ang kasama sa kontrata, sa Word of God, kasama sa terms and conditions ng testament ng Panginoon, we need to meditate the Word of God daily, day and night. Yung iba magbasa weekly lang. Pag may church lang o mag-open ng Word of God, yun po ay kawalan po yun ng tamang direksyon. We need to read the Word of God every day. Hallelujah. We need to live soberly. Dapat maging mamaya isa-isahin ko yun. Ang grasya ng Panginoon is not leaving us na para bang mamuhay ka lang ng wala. No. The grace of God, the blessed hope is being given to us para mabuhay tayo na may ginagawa tayo sa harap ng Panginoon at sa ating kapatid, sa ating kapwa. Right? Hindi po to parang you are being made to be, hintay na lang ako, darating naman si Lord, baptized naman na ako, may Holy Ghost naman na ako, o wala lang akong gagawin. Hindi po ganun yun. Pag ganun po ang naisip po natin, mga kapatid, we are being deceived by ourselves and by the devil. Huwag niyong hayaan na ma-deceive tayo ng kaaway, mga kapatid. Amen? Dahil alam niyo po, hindi po titigil ang kaaway na tayo bigyan ng mga temptations. Araw-araw po yan din titigil. Hindi siya titigil. Pero, di mo naman siya He will not be able to triumph against you if you are full of fire of the Holy Spirit, right? Totoo po yun. Amen? Kung puno-puno ka ng pag-asa. Kasi, Pastor, how can I really live in that blessed hope? Well, be filled with the fire of hope of the Holy Spirit. Be filled with the hope of glory is Christ, the Spirit of Christ. Be filled with the fire of the Holy Spirit in your life. Be fervent in spirit, serving the Lord. Amen? Kaya po napakalaga tayo laging nagbabasa, na lagi tayong nag-aabang sa pangaral ng ating pastor. Ano po? Sa bawat isa po sa atin, alam ko, may mga iba sa atin nakikinig na taga-ibang UPC Church. Kailangan po abangan nyo lagi ang inyong pastor.
Ulitin ko po, abangan nyo lagi ang inyong pastor sa kanilang pangangaral dahil mayroon po nangangalaga sa inyo. Sa aking mga kapatid naman sa Highwoods, lagi nyo akong abangan. Okay? Huwag nyo po umod ko. Dahil po, ang ganun po totoong pagkasigasigan. Kung masigasig ka talaga sa Panginoon, aabangan mo ang Word of God. Huwag mong abangan ang mga drama. Mong abangan ang mga drama sa mundo ito, mga drama sa mga palabas, whatever. Huwag mo yung abangan dahil ang naabangan natin si Lord. Mag-ingat po tayo mga kapatid ha. Ito po isang paalala lamang. Huwag tayo mag-abang ng mga bagay na makamundo. Mag-abang tayo ng rapture. Praise the Lord. Amen? Alam niyo pa ang sabi ng Biblia, blessed are the servants who are watching for the coming of their Lord. Amen? Kasi di mo alam kung darating si Lord. Kung sa first watch, second watch, third watch, fourth watch of the night, or first hour, second hour, third hour, or fourth, you don't know. Kaya po ang ating paghimok, abangan natin lagi ang Panginoon mga kapatid. So we've got to be fervent in spirit serving the Lord. Yun yung nasa Testament. Yun yung nasa contract mga kapatid. Kaya nga, di ba New Testament? Yung grasya, binubuo ng dalawang partido. Si God, binigyan niya ang grasya niya. Sa parte natin, yung ating pananampalataya sa Kanya. So grace will take effect as you live in faith in God. Because grace will never take effect without faith in God. Yan po ang part natin, mga mananampalataya. Kaya nga, mapalad yung mga taong tumutugon. Kasi dahil sa faith mo sa Panginoon, because you've responded to the call of God's grace to you, di ba? Titus 2:11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Now, if we are among this all men, right? We're among the men of this world. Now, if we have listened to the grace of God, and yes, Lord, I answer. Yes, Lord, I repent of my. Yes, Lord, I answer your call. Yes, Lord, I want to be a part of your kingdom. I want to be your child. Lord, I believe in you, Lord. Then the grace of God is now bringing you blessed hope. Now, walk in that. Walk in it, mga kapatid. Amen? Walk in that path. Ano yung path na yon, mga kapatid? Yun yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin na gagawin natin. Okay? Ito na yon, verse 12. Titus 2:12, teaching us that, yan, first path, denying ungodliness. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Ito po yung mga kapatid. Kasi nasa grasya po tayo eh. Okay? Pag nasa grasya ka, ibig sabihin maganda ang buhay mo. Pure ang lalakaran mo. Amen? Nasa grasya ka eh. So, what are we going to do? As a recipient of God's grace, through our faith in Him, alright? Deny ungodliness. Itanggi natin ang kalikuan. Kawalang kabanalan. Let's refuse it. Do not accept to live a life na hindi maka-Diyos. Deny ungodliness, mga kapatid. Amen? We need to live godly, meaning laging si God ang hinahanap ng buhay mo. Laging siya ang bukang bibig mo si Jesus. Kaya nga, di ba nagkita yung we have learned to say praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus. Laging ganyan natin expression. Kasi ayaw mo ng ungodliness sa ating kaisipan. Ang ating kaisipan, ayaw mo na mag-isip ng mga masama. Amen. Sa ating association or friends, ayaw mo na mga kaibigan, mga ungodly, gusto mo mga godly people. Right? You are now becoming a part of the household of faith. Kasama ka na sa tahanan ng mananampalataya. Okay? Yun po yung dapat gagawin natin. Ang grasya ng Panginoon is teaching us to deny ungodliness. We need to listen to the grace. Okay, mga kapatid, everybody, brothers and sisters, the grace of God is talking to us. Sabi dito sa verse 12, He is teaching us to deny ungodliness. Okay? If you want to have that blessed hope in our lives, we need to deny. Stop doing things that are not godly. Stop thinking things that are not godly. Ano ba yung mga ungodly thoughts? Siyempre, mga negative. Worries. Yan. Yung inner murmurings. Maaring di mo sinasabi sa bibig mo, pero sa isip mo marami kang reklamo, marami kang marami kang sa buhay, marami kang sayings, mga kapatid. Amen. So, let's avoid it, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga thoughts na yun. Kasi di ba sabi nga ng Biblia, we need to guard our thoughts. Dapat ang ating mga inisip lamang ay yung mga bagay na maka-Diyos. Diba? Philippians chapter 4 verse 8. Amen. Magkita na natin, basahin natin. Philippians chapter 4 verse 8. Praise the Lord. Hallelujah. Philippians chapter 4. Yan.
verse 8. Ito mga kapatid sabi, anong mga dapat isipin natin? Yan, for 8. Finally, brethren, whatsoever things are true. Yan, true. Dapat mag-isip tayo ng mga truths. Whatsoever things are honest. Yan, dapat we're filled with honesty in our head, in our mind. Whatsoever things are just. Mga bagay na patas, matuwid. Whatsoever things are pure. Yun, mga kapatid, pure thoughts lang dapat pala. Amen! Hallelujah! Dapat ang santong lumalakad sa grasya, hindi nag-iisip ng mga bagay na impure. Kasama na mga dirty things, mga kapatid. Lalo na mga bagay na mga green things, hindi mo dapat pinag-iisip yan. Amen? Mga bagay na pang mag-asawa lang, huwag mo pag-iisipin yan. Amen? Dahil ang mundo natin, ang Hollywood, ang mga film industry, nagpo-promote ng mga last mga patutama. Kaya nga po nag-iingat tayo, amen, we don't watch those things. Dahil nagpo-promote sila ng mga lustfulness. Enticing your flesh to do things, mga porns, mga patid. Don't think about it. Hindi yan papasok sa heaven. Amen, mga patid? So, dapat whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, kaibig-ibig, mga bagay na kaibig-ibig, whatsoever things are of good report, mga bagay na magandang balita lamang, good report, amen. Hindi chismis. Okay lang kung chismis, di ba? Ay kung chismis, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Hindi pwede ang mga bad report, ayaw ni God yan. Tandaan natin, pinatay ni God ang 10 negative spies because they brought bad report sa Israel in Numbers chapter 12. Tandaan niyo po? Numbers chapter 12, 13, 14, mga kapatid. Lahat nagpadala si God ng espiya doon sa lupang pangako sa promised land. Yung two good reporters lang ay si Joshua and Caleb. Ang evil reporters, mga evil reports, mga may dala silang evil report doon sa land, samantalang napagod na napako ng Panginoon, they spoke bad hope. Hindi blessed hope, kundi bad report ang kanilang sinabi. God killed them with a plague. Yun po ang nasa Bible. So, nakakamatay po ang pag-iisip ng mga bad report. Amen? So, let's just always hope in the Lord. Pastor, di ba talaga namang sa mga news may mga bad report? Ay, totoo po yun. Pero wag mo na yung pahalaga, wag mo na yung sobrang bigyan ng emphasis sa isip mo. Ang pahalaga man ng gusto, ang sinasabi ng Panginoon. Na yes, may problema, yes, may pagsubok, pero may Diyos tayo na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ganun po dapat, mga kapatid. Let's counter those. Kasi po, pag in-entertain mo sa isip mo lagi ang mga bad things, mga bad report, mga impure thoughts, alam nyo po, para po yung sinasabi ng isang mga ngaral na I think it was Martin Luther, sabi niya sa kanyang ilustrasyon, mga kapatid, para siyang ibon na una naglalagay ng pugad sa yung ulo sa ibabaw. Una pugad. And then alalagay diyan, maglalagay na siya ng mag-hatch ng egg diyan, egg. And then mamaya mag-hatch na yan. Kasi ganun po ang bad thoughts. Para kang nalagay ng pugad na para magkaroon ng ibon ng mga ibon represents mga bad thoughts sa limbawa, and then mag-hatch na yan hanggang sa ilipad na niya ang kaisipan mo sa kung saan-saan. Tama? Ganun po yung mga kapatid. So, dapat, ang sabi ng Biblia, whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on this thing. Yun lang po ating isipin. Bakit po? Nasa grasya tayo ng Panginoon eh. You are walking in grace. Yun pang sabi ng grasya. The grace says, teaching us that denying ungodliness. So, bakit ko inuna ang thoughts, mga kapatid? Dahil ang isipan, ang pinakamapagpasya. Tama? Yan po ang battleground. Whatsoever think, anumang isipin ng tao sa kanyang sarili, magiging ganun ang kanyang direksyon ng kanyang buhay. So, let's always think properly. Amen? Isipin mo, anak ka ng Panginoon. Kung ikaw nabaptize ka na sa water, nasa covenant ka na. Kung hindi ka mabaptize, magbaptize ka, kapatid. Kung mayroon po sa ating mga nanonood na kaibigan natin, kakilala, na hindi pa po kayo baptize sa water, di pa kayo kabilang sa New Testament Church ng Panginoon. You need to be part of it. By what? Una, believe in the Lord. Acknowledge His saving power. Siya lang po ang Savior natin. And then be baptized in water. Be born in water in Jesus' name. Receive the Holy Spirit and be part of His family. Yun lang po. Sa mga kaibigan natin, kasi alam ko po may inevitably, unavoidably, mga kapatid, may mga naabot ang ating online Bible study ng mga tao na mga di pa natin kasama sa church, na kasama sa New Testament Church. We encourage them. We encourage them to be part. Kasi po, para magkaroon ka ng blessed hope, dapat ikaw isang Kristiyano. Amen? Pag hindi ka Christian, pag hindi ka believer ni Lord, wala kang part sa blessed hope. That's true.
Amen? That's true. I am saying it lovingly and truthfully, mga kapatid. So if you want to be a part of that blessed hope, praise God, you need to be born in water in Jesus' name and receive the Holy Ghost. Alright? Now, tayo po ay I'm talking about doon sa mga nasa blessed hope na. Mga kapatid, deny ungodliness. Huwag tayo mabuhay sa kakaisip ng mga masama. Today, anong plano mo today? Saan ang gana ang plano natin? Di ba dapat galing sa Panginoon? Plano kasi, di ba, when you say plan, it is directly related sa ating thought. Wala namang planong din nag-iisip, di ba? Kung sa yung plano, thought. So ano ang ating mga plan today? Did you plan to praise God today? Did you plan to share the word of God? Or isip mo lagi sarili mo lamang iniisip mo? Wala ka sa grace. Pag lagi mong iniisip ang sarili mo, hindi ka na mabuhay sa grasya. Dapat mag-isip din tayo, paano ka mamiplease ang Panginoon? How can I propagate the word of God sa aking mga kaibigan kakilala? Amen, mga kapatid. So, mga ganung bagay pa na pa. Mga practical guidance lang po yung mga kapatid. So, it's all up to us. Ano po? I am specifically addressing ang aking mga kapatid mag sa Highwoods that we need to be like that, okay? Denying ungodliness, and then, eto pa, worldly lusts. Titus 2:12, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts. Dapat wala po tayong mga worldly lusts. Mga makamundong pagnanasa, mga kapatid. Amen? Yung po nasa Bible, I am just being truth, mga kapatid. I'm sorry. Praise God. Pero kung sa iba, pastor, masyadong ang turo mo, pastor, it breaks my heart. Praise God. Boto-boto sa langit, ang tamaan, praise the Lord, di po ba? Kasi mahalaga po yung tamang turo. Kailangan naman ko yung mga katuruan na based sa word ni God. Kasi po, ang nagbibigay lang sa atin ng liwanag at ng lamp sa ating feet, enlighten our path, ay ang word of God. So we've got to teach the truth, right? Kaya yun po kasi sabi ng grasya. Kasi yung blessed hope is going to make us hopeful saan? Sa blessed things. Kaya nga diba blessed hope? Blessed hope means you're going to hope sa blessed things. Hindi ka mag-hope sa mga unblessed. Mga unblessed meaning unholy things. You're going to hope sa blessed things. So ang blessed hope natin ay walang iba kundi si Lord at ang kanyang grasya. Alright. So, teaching us deny ungodliness, worldly lust. Huwag na po tayo magnasa ng mga bagay na makamundo, mga kapatid, right? Yes, if you have plans, we have dreams in this world, go ahead, dreams and plans, but put it under the power of the grace of God. Ang grace should be our filter. Okay? Dapat ang grasya na maging filter natin. Lord, itong plano ko, Lord, itong gusto ko. Ano naman masabi mo sa grasya mo, Panginoon? Okay? Grace should be, i-filter natin mga pangarap, mga kapatid, based sa grace ng Panginoon. So that our body, our soul, our spirit should be always be filtered by the grace of God. Meaning to say, pinupurify tayo. Di po sa filter yung salaan. Papasala mo ang plano mo sa word of God, mga kapatid, sa grace ng Panginoon. Huwag ka magplano on your own. Because on your own, you are nothing. Di ba sabi ng Panginoon, abide in me and I in you. If my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Yung ating prayer life, nagiging lamang siyang godly pag nag-abide tayo doon sa kalooban ng Panginoon, which is sa grace ng Panginoon. Kasi wala ibang grace kundi si Christ. Ang ating grasya. So yung mga kapatid na po, deny ungodliness, worldly lust, we should live. Ito na. So yun yung deny mo. Ngayon naman, we should live. How are we going to live? Soberly. Soberly means meron kang temperance, meron kang self-control. Wag bara-bara, wag sige-sige, soberly, amen, sa ating pamumuhay, mga kapatid, sa tula, mga kapatid, napakasarap kaya yung namumuhay ka ng may self-control, di ba? Hindi ka basta-basta nag-give in sa mga temptations, sa mga alok ng kaaway, mga kaibigan mo, kahit pa yan libre. Pag kaibigan mo inaalok ka sa mundo ito, mga kaibigan mo sa mundo inaalok ka ng mga bagay na masama, kahit pa yan libre, wag ka mag-give in, amen. Libre nga, wala ka naman sa linya ng Panginoon, amen. So, kasi ang kaaway, he will always allure us with things that are pleasant to the flesh, but never to the spirit. So discern, okay? Pero alam niyo pa mga ang good news? Ang good news ay ganito. Pag nabubuhay ka lagi fervently sa grace ng Panginoon, you have the power to discern things. Because the grace of God is also the spirit of grace. Okay, praise the Lord. Soberly, righteously. So hindi totoo ang sabi ng iba na pag may grace ka, pag nasa grace ka ni God, ay pwede ka mabuhay ng kasamaan. Mali po yun. Pag nasa grace ka ni God, you should live righteously. Dapat nasa matuwid na po tayo. Huwag po tayo maniwala sa sabi ng iba na pwede ka pa rin mabuhay sa kasamaan, sa gusto mo. At total, tinanggap mo naman ang grasya ng Panginoon eh. Pastor, tinanggap mo na ang grasya eh. Nabaptize na po ako. So, I will live my own way. Total, baptize na ako eh. Mali po yun. Amen?
Kung totoo tinanggap ang Panginoon, if the truth that we have accepted the will of God, the grace of God, is we are going to have a new life na. Amen? Hindi ka na mabubuhay sa worldliness, sa unrighteousness. Mabubuhay ka na sa righteousness of God. Kaya nga di ba sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dapat doon na po tayo mga kapatid. Amen? Hindi pwedeng gusto mo. Pag nasa will ka, kung gusto, if you really want blessed hope ng Panginoon, mga kapatid, you need to live by His terms. Not your own terms, but by His terms. At ang kanyang terms is, we should live righteously. Then, godly. Saan? In this present world. Okay? Kasi sabi, may mga narinig ako nagsabi na, hindi yung mga buhay na papraise the Lord, sa langit lang yan. Mali po. Amen. Hindi yung mabubuhay ka ng puro ka prayer, sa langit lang yan. Mali po. The Bible says, in this present world. Amen? Yan pa sabi ng Biblia, mga kapatid. Basahin ko po ulit sa inyo. Titus 2:12. The grace says, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Okay? Amen mga kapatid? So you see, ganun po katindi, ganun po kahalaga ang mabuhay tayo sa grasya ng Panginoon in this present world. Bakit po? Verse 13. Yan. Verse 13. Looking. Dahil meron tayong hinahanap, meron tayong hinihintay. Looking for that blessed hope. Meron tayong pag-asang pinagpala. Amen? Kung bakit tayo naging ganito sa harap ng Panginoon, hindi dahil sa tayo ay kung ano pa man dahilan, kundi meron tayong inaasahan. Looking for that blessed hope. Ano ang ating pinagpalang pag-asa? Blessed hope. Pinagpalang pag-asa. At talagang napakaganda mga kapatid. And the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen? Mga kapatid, nice tigad na makasama tayo sa heaven. Kaya nga sabi ng Panginoon, diba, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. And if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again, that I will receive you unto myself. Mga kapatid, pag dumating pa ang pagkakataon na ito na ang Panginoon ay darating na po at mag-rapture ng mga kapatid, babalik siya. Siya mismo ang sasalubong sa atin. Amen? Ang ganda, no? Siya mismo ang sasalubong sa atin. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Gusto kasi ng Panginoon, kung nasaan siya, nandun din tayo. Amen? Kaya mga kapatid, ano man ating mga pagsubok sa mundo ito problema, huwag tayo magpa-apekto. Patuloy lamang tayo mabuhay soberly, with focus on God's self-control, temperance, righteously, sa katwiran ng Panginoon, and godly in this present world, because we are looking for blessed hope and the glorious appearing, wow, hallelujah, ang maluwalhating pagpapakita, pagbabalik ng ating Panginoon. The glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Amen? Verse 14, last verse, who gave Himself for us. Tandaan natin mga kapatid, ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Love na love niya po tayo. Who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity. Para tayo yung kanyang ma-redeem, tayo kanyang mabawi, maligtas sa lahat ng katampalasanan, lahat ng kasamaan. And purify unto Himself a peculiar people. Para magkaroon siya ng isang, para sa Kanya. Alam niyo po, para sa Kanya tayo. Yung church, yung mga tinawag ng Panginoon, yung apostolic people of God, the born-again people of God, filled with the Holy Spirit, we are a peculiar people. Tayo ay especially para sa Panginoon. When you say peculiar, binili tayo ng Panginoon. That's peculiar means we are purchased by God. Binili ka ng Panginoon. Peculiar people, zealous of good works. Ang inaasahan, zealous, inaasahan agad tayo maging maapoy sa mabubuting gawa. Amen? Ganda na mga kapatid. We are not going to do nothing. We have to do something that is good works. Mabubuting gawa. Yun po nasa Biblia. Okay? So mga kapatid, inaasahan agad na maging good workers tayo. Ang ating mga ginagawa na sa ngayon, while under the grace, we are looking for the blessed hope. We are good workers, we are good thinkers, we are godly people of the Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So ayun mga kapatid, this afternoon, itong mga bagay na ito ay nagsilbi sa atin na pag-asa at gabay din. Ano po? We have the access to the throne of grace. Amen? Come boldly. Huwag tayo mahiya, huwag tayo matakot. Amen? Kung pagsubok ka, may kakulangan ka,
Bangon, amen? Rise up and come to the Lord, amen? Don't be afraid. Matakot ka sa mga, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng laman, pero walang kakayang pumatay ng kaluluwa. Si Lord po yun. Kasi, ang nangyayari sa atin mga kapatid, tayo ay natakot tayo sa mga bagay na makamundo, pero wala kang pagkatakot sa mga bagay na makadiyos. We need to be afraid. We need to have the fear of God. Amen? Huwag tayo matakot na baka pamulan ako ng friends, baka ako'y naging godly. No, huwag kang matakot mga kapatid. Amen? The more that God will give you many friends, many blessings, many protection, if you are always trusting, living under the power of God's grace. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So I hope mga kapatid, I hope mga kapatid, I hope na tayo po ay patuloy na mabubuhay sa blessed hope. Amen? We're trying to encourage everyone, anumang ating sitwasyon sa buhay, God is for us. God is for us. Amen? Let's just align our minds, our hearts, everything from us. Let us love God with all of our hearts, all of our minds, all of our souls, all of our strength. Amen? Ang ating lakas, just imagine, pagising mo sa umaga, may lakas ka, may biyaya ka. So, give it to the Lord. Amen, mga kapatid? May provisions tayo, di po ba? Praise God, hallelujah. So, I hope, mga kapatid, na let's live in that blessed hope. Looking. Tumingin tayo sa pag-asa. Si Lord lang po yun. Amen? Wala ka ibang maasahan, kundi ang Panginoon lamang. You can only hope in God. And by that, I mean, people who are inside the New Testament covenant, the Church of the Living God, you are so blessed. We are never left, we are never forsaken because God is for us. God is for us, no one can be against us. Okay? So mga kapatid, I have read to you today, Titus chapter 2, verses 11 to 14. Amen? That we are going to hope for that blessed hope. Praise the Lord. Amen? So yan po muna sa hapon ito mga kapatid. This Friday afternoon, hallelujah, I am speaking, I am declaring that God is going to protect us all the way. He will never leave us. He will never forsake us so long as we walk under His grace. Let's pray. Salamat po Diyos sa mga salita mo sa hapong ito. Salamat po Ama sa blessed hope na binibigay mo sa amin, Lord God, na kahit sa aming mga kakulangan, di mo kayo pabayaan, Panginoon, basta we will just live, continue to be sober, to be righteous in your presence, God, to be godly, Panginoon, in this present world, God. Alam namin, Ama, na deep in our hearts, in the innermost of our minds, Lord God, hallelujah, you are going to help us to win the battle, Panginoon, which you have already won way back at Calvary, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa biyaya mo, Lord God. Thank you, Jesus. You are so good to us. We give you all the glory. Hallelujah. As Lord, we claim the victory sa mga kapatid namin sa iba't ibang dako ng Pilipinas na, Lord, dinadaanan ng bagyo, Lord God. Protect them all, Panginoon. Maging din po, Ama, sa mga aming Pangulo, sa aming government, O God. Guide them, Lord God, Ama, in their decision making. O God, Ama, give them wisdom, Lord God, hallelujah, to be able to lead the people, Ama, para sa iyong banal na kalooban ng kilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O God, Ama. Lord, we are excited, Ama, sa iyong pagbabalik, Lord God. We are hoping, Lord God. Hallelujah. Kasama kami, Ama, sa rapture, Lord God. Hallelujah, Lord God. Ayoko po, Ama, na may maiwan, Ama, especially po, Ama, sa mga kapatid ko sa highways, Lord God. I don't want anybody else, Ama, na maiwan, Lord God. Lord, in Jesus' name, I pray for them, Lord God. Hallelujah. Maging po, Ama, sa mga kapatid na sa iba't ibang dako ng Pilipinas, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. We give you the glory in the name of Jesus Christ of Nazareth. We pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Let me thank you and greet you all sa ating mga kasama, mga nanood. Sa mga di ko po na nakita dito sa screen, God bless you all, mga kapatid. Sa ating mga kapatid na who watch with us unto the end, hello, God bless. Hallelujah. Brother Sunny, hello, Brother Sunny. Sister Emily, praise the Lord. Hallelujah. Sister Chona Baltazar, Brother VJ, hello bro. Ate Saret, God bless. Ate Sel, God bless. Praise the Lord. Hallelujah. Si Ses, amen. Hello Ses, God bless. Si Eden, hello Sister Eden, God bless. Brother Manuel, God bless you, Brother Manuel. Amen. Praise the Lord. Sister, hello Miss Kato, Sister Lylan Kato, God bless. Pastor Ramil, hello friend, God bless. Nani Lolita, Sister Rebecca, God bless Sister Rebecca. Lorenzana, God bless, praise the Lord. Ate Flor, praise the Lord, hallelujah, amen. At sa mga kapatid po kayo na nanood po kanina, God bless you all po. Jesus loves us, let's live in the grace of God, amen. Who are looking for blessed hope. God bless, Jesus loves you.